Attorney Even, yes, may talaga. Malapit na tayo sa mainit, pero mainit na parte kasi ikaw na magtatanong tungkol kay Juanes at Yang. Last na lang talaga kasi Banyero, di ba? Yeah. We have this term inter pares. Yes. Alright, in other words, lahat ng mga senador pantay-pantay yan. Oo. Pero may tinatawag na primus inter pares. Yan yung pinaka nag-ahead among all equals. Pero maganda yung sinabi ni ni Attorney Luna Capelli, susugan ko lang being Senate President, does not mean that you keep the information to yourself. No? May mga kasamahan ka dyan sa Senado. It would have been the right thing to do to have informed them, no? Nandito ang NBI sa ating premises, no? They are going to do this and that. Anyway, kung wala namang tinatago, hindi ba, ang Senado, why keep it? Hindi ba? It now creates doubt na yung leadership at the time na dumating doon ng NBI ay maaring magkaroon talaga ng collusion with the executive, no? This is just an angle na ating tinitignan. Kaya, thank you very much, Panyero, for bringing that out, na dapat sana naipaalam sa mga miyembro ng Senado. Now we go to the hottest part of our segment. Ibabalik ko po ang floor kay Capelli kasi ang ganda. Kasi hottest to. Ito, hottest sa mainit pa sa nasa ng kape. Baka mamaya mag-warrant yan sa akin. Bibisitahin ka namin, Capelli. Ito, we'll answer yan. Answer in the name of the Lord. Wag daw, Capelli. Magandang pag-usapan natin kung ano ang mga rule na mga starring ng 2 days ago. And how come ganon kalalakas ang loob nila na kahit sabihin natin binend na natin ang law ayon sa nakatataas nating mga kinikilalang opisyalis ng gobyerno kung saan sila yung pinakikinggan at inaasahan natin na maggagabay sa atin sa tamang landas ng usaping batas. Medyo nakakatakot. Attorney, eto na tayo sa usaping kasama na dito yung pag-bend kasi number 1 yan ang lagi nagbe-bend ng law eh. Attorney, bakit naging malaking issue itong si former Senator Antonio Trillanes IV at may hawak umano na kopya ng isang supposedly sealed warrant? Ba't ganoon kalakas ang kanyang loob? I'm nothing against him, but talking about the safety of our country, this is a big issue. Why you let someone or somebody na pababayaan mong mabalahura ang batas at ang bayan? Bakit ganon kasidhi ang kanyang galit? Dahil sa kanya bang sariling agenda o talagang pinanindigan niya na panindigan at labanan natin ito para sa ating minamahal na inang bayan? Ano kaya yung rason ng kanyang sukdulang galit kung kanino na we cannot understand why? Pati mga Pilipino na dadamay kahit nagkakagulo, wala siyang pakialam. Basta magawa niya yung gusto niya. Bakit kaya, Attorney? Well, we had several cases in the past na, well, ngayon, yung karamihan yan na-dismiss na or na-settle na against the former senator. So, our people know this very well during that time. Pero, siguro, ang galit niya ay political, ang pinagmulan. Kasi remember, sabi ni former President Duterte, na humingi yan ng pabor sa kanya na tumakbo siya bilang vice-presidente niya. Tapos hindi pumayag si FPRRD for personal and political reasons siguro, hindi siya pumayag. Siguro yun ang pinaka-rason kung bakit yung galit niya ay sugdugan. Pero hindi tama yun kasi politician siya eh. So, natural naman minsan, hindi ka pinagbibigyan. Minsan naman pinagbibigyan ka. And a political favor, pag hiningi mo yan, there's no guarantee na pagbibigyan ka eh. Kasi syempre si PRRD being street smart and a political genius, he was really born as a political animal. So, yun ang ating
to me, yun ang aking standard of who a great politician should be, no? Ito si dating President PRRD. Nakita niya siguro na hindi magiging magandang combination nila kung papayag siya. At saka since political favor naman yun or request, may karapatan naman siyang tumanggi. So ginawa naman niya yung tama, wala namang masama doon. Eh bakit naman pinersonal masyado ni Senator Trillanes kung ganun man talaga? Now, for other reasons, probably may ambition si former Senator Trillanes for higher office. Kaya ito, nag-epal-epal siya dyan, nag-appear siya, pero hindi siya dapat pinayagan ng NBI na gumawa ng ganun. You know, it's a disrespect also to the Bureau na merong civilian na gustong sumali doon sa operation nila. Hindi yun maganda. Kasi he is not empowered with any legal authority to be there. Hindi siya parte ng team nila. Ano, asset siya na dala-dala nila. Minsan yung asset, pwede mong dalhin kasi yun lang nagpo-point, nagbibigay ng info. Ano pang role ni former Senator Trillanes doon? Asset ba siya ng NBI? Ayaw may sabi niya na hindi ako nagsabi. Alam mo, Tony, kung bakit, hindi ko makakalimutan si Senator? Si Senator Trillanes, kaya hindi ko yung makakalimutan kasi, speaking of Senator Trillanes, hindi ko makakalimutan yung nangyari sa Peninsula. Yung Oakwood ba yun? Oakwood? Because that happens July 27. July 27 is my birthday. It was your birthday, yeah? Yes, kaya hindi ko siya makakalimutan. And in fact, namatay. Meron po akong aso ng anak. 4. July 27 din. Mabuti hindi mo pinangalan yung isa. Meron pong isa. Oakwood. Yung isa, Anton. Kasi, natatandaan ko yung Oakwood na yan. But I have nothing against him. Pero lumala nung ito na, nagkakagulo na yung bansa. Nagugulat ako, kahit po sa Congress, lumalabas siya, pwede. Pero sa ibang tao, selective. It's not open para sa lahat, pero ang laki ng pintuan para sa kanya. Yun yung pasad ang mga Pilipino. Ganon ka-powerful si Senator that the people of the Philippines needs to know why. Aside from being, former senator, ano pa? Bakit ganon ka-powerful at saka ganon ka, nawawala yung issues. Oo, yung nasa loob ka ng House, nasa loob ka ng Senado, kahit na powerful ka in a sense that nag-o-open ng kusa ang mga pinto for you, hindi ka nahihirapan, pero dapat respectful ka pa rin when you talk. Kasi dati kang senador Kaya nagtataka ako, bakit ganun kulang na lang makipag, Ang gwapo pa naman yan. Di ba, Attorney Yvette? Napupugian ka ba kay Hindi. Hindi naman. Ang gwapo lang yung yumaon kong asawa. Yeah. I miss him. Sa aking paningin. Walang iba. Alam mo, maraming basihan ng pagiging gwapo. Hindi ko sinasabi yung mukha. May gwapo sa password. Ay, sorry. Well, maraming mga incidents wherein na-involve si former Senator Trillanes. From kudeta, from itong impeachment sa House, di ba? Nag-appear din siya doon. Tapos, meron pang iba, yung sa Oakwood. Oo. Tapos ngayon, nandito na naman, nagbida-bida na naman siya. Sa Jollibee? Siguro, ang career niya, gusto niya maging artista Yung bida siya Kasi palagi niya gusto, siya yung sentro ng usapin. So dito, nasisentro na naman siya. Ano bang intention niya dito? Pero, the NBI, being professional, an organization na tinitingala sana natin, pero nasira recently. Pero yung mga ibang personnel and men and women of the NBI, I can salute them pa, Wala naman silang ginawang masama. Si ED, Executive Let's Director. separate the good eggs and the bad ones, Oo.
So, hindi naman lahat. The NBI is still a good bureau. Ang problema lang, pinayagan nila itong si Trillanes mag-interfere sa kanilang, questionable na nga yung kanilang operation kasi yung authority nila is dubious. Inayagan pa nila magporma itong si dating Senator Trillanes. Ano pa ang role niya doon na, saka bakit magmayabang siya sa media, hawak ko yung warrant. Hawak ba niya ang bit? Ha? Di ba yung hawak ko ang bit? Hawak ba niya ang bit? May sinasabi. So, ito mga to. Oo. Ay, camera mo focus mo kay ma'am, hindi pa nga ano Kids control namin sila for pa-contents. Persona non grata. Nagkaisahan, tapos sa lusahan sa. Wag naman kasi, we are Filipinos. We should show love and respect towards our countrymen. Kung anong ginagawa niya na hindi maganda, wag natin tularan. Ipakita natin yung tama. Because that's the only way we can change the situation, reverse it, at bigyan ng magandang future yung ating mga anak at mga apo, showing them the right thing. Walang bending. Kung gumawa sila ng bending of the law, wag natin gawin. Para ipakita natin sa kanila na hindi tama ang ginagawa nila. Teach them a lesson. Yes. Do not do what they are doing. Kasi masama yan. So, the NBI should also explain bakit nandun si former Senator Trillanes at parang meron siyang key na sumali doon sa pag-serve daw ng warrant ng NBI. The NBI nga, questionable na yung kanilang authority nila tapos pinasukan pa sila ng somebody, the likes of Senator Trillanes na palaging gusto, bida siya. Ano bang gusto niyang karir? Gusto niya maging artista. Pwede naman siguro. Sino to? Si ate. Yes, ikaw. Ito na lang. Hindi, pero joking aside, dapat walang ganon kasi, our children, the future leaders of this country ay nanonood and they are really empowered and well-informed. Well-informed pa sa atin minsan. No? Because of the internet technology sa kami mga cellphones, wag natin ipakita yung masama na ginagawa ng iba. We teach them the right values para may future pang bansa. Tama. Para makabangon tayo dito sa ating sitwasyon na napaka-pangit. The economy is bad, weakening, life is getting more desperate for many because of poverty, loss of jobs, tapos loss of investor confidence. Kailangan natin reverse ito. Huwag natin gayahin itong mga masamang ito. Lalong-lalo na yung mga maleta gang na yan. I really hate those people. They have destroyed our treasury. Kaya nakalitsi-litsi tayo sa budget ngayon dahil sa bilyon-bilyon or trilyon mali-malitang kickbacks na yan. Dapat masimulan yan ang investigasyon uli sa Senado, perhaps under a new chairman for the Committee on Public Accountability or Blue Ribbon Committee. Yes. Para makumpleto na yan kasi sayang naman yung sakripisyo ng Brave 18 ni Orly Gutesa na they risk it all Dapat malaman natin ang katotohanan. There should be no bending anymore. Yes. Let's put a stop to this. Enough is enough. Grabe. Ano ato ini na? Yes. Iba to. Arriba. Parang ex-seminarian kaya to. No, I've been a professor for close to 20 years. No? Siyempre, meron tayong obligasyon sa ating mga estudyante to teach the right values. So, even if wala na, long time ago yun, no? Wala na ako sa academe, pero daladala ko yan
Kasi kung ano yung tinuro sa amin before, Yes. sa law school and even before law school, dapat in-impart natin sa ating mga next generation para meron silang pag-asa and that they will have a good future. Huwag tayong pumayag na ganito ang sitwasyon natin. Baguhin natin ito. Kung ginagawa nila ito with impunity, with more reason, we should fight this para merong magandang kalalagyan ang ating bansa. Napag-iwanan na tayo, Attorney Yvette Kapeni, Yes. no, ng ating mga Karating ASEAN oo. neighbors. Grabe. Kawawang ating mga next generation pag hindi natin to ginawa ngayon. Kapeni, nasabi ni Attorney Manny Luna na naiwanan na tayo ng mga ASEAN nations. For everyone's information, ang sabi nila, it will need 70 years. 70, no? 70 years para humabol ang Pilipinas sa estado ng Singapore. Grabe. Assuming na hindi nagagalaw, mag-i-improve ang Singapore, kung hindi na siya mag-i-improve, it will still need us 70 years para makahabol. So yung urgency rin sa voice ni Attorney Luna, kahit malumanay ito, is a wake-up call already for us, di ba? Yan na rin nga ang sinabi noong 26 na nag-vote ng no sa impeachment, no? On different grounds, but more importantly, yung mga kababayan na kinonsulta OE nila na i-re pakinggan niyo po mabuti ang aming mga tinatalakay kasi hindi kami, nandito na kami sa punto ng buhay namin, ilang taon na lang kami, pero kayo na nakikinig at yung magiging anak ninyo po ang magmamana na hindi sila sisingilin sa kanilang mga ginagawa sa kasalukuyan. Nakakaiyak naman yung sinabi mo. It's an eye-opener to all of us. Pag tayo yung sa walang kibo, naging bingi sa lahat ng mga nangyayari, naging bulag sa katotohanan at mga kaganapan. Alam mo, ang Pilipinas, tulad ng mga sinabi ng mga eksperto, mga tahimik na tao, parang si Attorney Luna, napaka-soft-spoken, si Cora Guidote, si Ma'am. Alam mo, ang term na ginamit niya sa ating bansa, ginagahasa, pinagsasamantalahan daw po ang ating bansa. I'm puzzled of that word. So, ang ginawa ko, inunawa ko mabuti ang ibig sabihin ng pananamantala, panggagahasa, at talagang sukdulan. Ang ibig sabihin nito, wala nang kinikilala, and that's the reason why. Yun ang sinusundan din ng mga iba't ibang mga nakapwesto ngayon, yung vending the law. Let's take advantage because ang hudyat at ang kumpas ngayon bend the law. So, walang may kasalanan. Walang sasalo kung sino man as long as you are under this leadership. Parang yun ang nakikita ko. Wala na tayong matatakbuhan at wala na tayong hihingian ng saklolo para mabigyan ng hustisya yung panggagahasa sa ating bansa. Pero hindi ito ibig sabihin na sumuko tayo, mawala na tayo ng pag-asa, pabayaan na lang natin sila na gasain ang Pilipinas. No. As long as meron pong Attorney Luna
Cora Guidote, Malu Diquilla, Mike Mike Opera, Defensor, Mike Operario. Mike Operario, at Attorney Perdito marami Pasio. pang iba, si Attorney Perdito Pasio na akala ninyo bastos. Pero kung pakikinggan mo, may pinanggalingan ang kabastusan, Maginoo yun, ha? Maginoo. Pero medyo ba? Pero, Hindi, sobrang hindi, hindi. Kasi yung sinasabi niyo, ba't kayo? Pero medyo bastos sa kanya. Maginoo, pero sobrang ay, joke lang. Ay, peace on the rainy. Alam mo nga, pero hindi po susugod niya. No. Please let that sink into your head. Nung sinabi ni Ma'am Cora Guidote na ginagahasa na tayo ng ating gobyerno. Yung pinagsamantalahan, pwedeng ano lang yun di ba? Yung inano ka lang sa sa likas, pinoke ka lang. Pero yung gahasa kasi ang sakit na dahil na salita, ibig sabihin pinopuwersa kanila kahit physical, na kahit ayaw mo, kahit sumisigaw ka ng wag. Wag po. Wag po. Wala kang nagagawa ngayon. And that is the description of Ma'am Cora. Ginagahasa na tayo. Hanggang saan kayo magsasabi ng tama na, sobra na? At sabi nga nila, wag kang magparaya sa mga bagay na hindi mo gusto sapagkat walang magiging alipin kung walang magpapaalipin. And that's the reason why paulit-ulit na ginagahasa ang ating bansa dahil tayo ay nagpaparaya. Why? Because yung kumpas na bending the law is sa totoo lang nakakabahala yan. Why? Kung wala ka ng kinikilalang batas, papaanong mabibigay ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino? Lahat ng pang-aabuso, pwede mong gawin yun. Dahil wala nang batas Meron man batas, pwede nilang i-bend, so hindi maa-apply doon yung hustisya at yung kalayaan ng bawat Pilipino. Attorney, tuloy na natin to. Attorney, suggestion ko lang kasi we're running out of time, pero ang ganda kasi ng mga sunod-sunod na questions na iyong ibabato kay Attorney Luna. Sabi ko sa Hindi, i-request ko lang na one sentence ang mga sagot para mabilis, Okay. matalakay. Okay, Sige, let's sige. go. Attorney ganito. Yeah. Kasi ako puzzled kami. Hindi lang ako. Alam ko lahat tayo na nandirito at lahat ng mga Pilipino, bakit sinasabing yung bit-bit kahapon or 2 days ago, yung sealed warrant? Ano ba ang ibig sabihin nito sa simple pong paliwanag? Well, kung sealed warrant, ibig sabihin, hindi pwedeng i-disclose kasi confidential siya. Pero in the case of Senator Bato, sabi ng ICC, they are opening, they are de-sealing it, so public na siya. Opo. There are documents that are sealed for some reason. For example, sa mga child abuse cases, sealed yan ang decisions. At saka barred ang public from hearing the proceedings sa court for the protection of the children involved who are victims of possible exploitation, abuses, and other similar violations. So, usually sealed yan. Pag sealed, hindi mo pwedeng buksan. Parang parang top secret or classified. But in this particular case, sabi nila nung umpisa sealed. Pero bakit sealed? Si Trillanes, sabi niya, may kopya siya. Paano siya nakaroon ng kopya kung sealed? So you see, doon pa lang may deception na Alright. No? Hindi pwede yun. Sino nagbukas niyan? Then later on na lang sinabi ng ICC kuno, hindi pa natin alam kasi walang official pronouncement talaga na totoo yun, na ino-open nila yun. Hindi na siya sealed but public. So you see, there's really, I doubt itong mga proseso na ginagawa nila. Puro questionable. Nakakalungkot at the same time, nakakainis. Kasi hindi naman ito nangyayari dati Oo nga. Bihira ito Attorney, pwede bang magkaroon ng kopya ng sealed warrant ng isang
pribadong sektor Hindi or pwede. private citizen. Kasi dapat yung authority lang na deputized by a court usually ang merong karapatan na mag-hold niyan Hmm. to enforce it. Tapos may return pa yan. Sa local law natin, domestic law, you have to return the warrant In other words, i-report mo yung implementation ng warrant or kung hindi mo na-implement within a certain period based on the rules of court. In this particular case, paano naging sealed ang warrant kung merong kopya si Trillanes? So you see, Attorney, the ICC, the integrity of the processes of the ICC have become highly irregular and questionable. Kaya nga, duda ako dito sa proceedings against former President Duterte. This is really void to me. Right from the start. Yes. And there should be a ruling from the court of a mistrial. Kasi may possibility na na-bribe ang mga ICC investigators and prosecutors dito Daming pa. para dikdikin at i-prosecute si former President Duterte in violation even of the proceedings and the rules of the ICC and the Rome Statute kung applicable man without admitting. Attorney, kung totoo talaga yun, puzzled ako eh. Kung totoong may hawak siyang kopya si Senator Trillanes, former senator. Former na naging informer. Si Anton. Strike to na. Pero totoo na may hawak po siyang kopya, attorney. Yeah. Pwede bang may mag-leak mula po sa loob ng gobyerno o